Sobrang aliw yan si Kedibon eh. Sino nakakilala kay Kedibon? Comment down below. Makulit to. Ibang klase yung batang yan. Alin yun? Man, baka gusto mo. Alin? Meron dito, mag-donate ka lang, meron kang 38,000 to 40,000 pesos. Anong donation? Dugo? Hindi. Ano? Ano yun? Donate ka na sperm mo. Donate ng sperm? Yeah. Uy, pwede yun ah. Pwede? Wala naman papakinaban. Joke lang. 38 to 40,000, pabira pa, dagdag big bike yun ah. Ano? Ano? Iyan na kita? Palista mo na ako? Oo, papalit. Magdodonate ako? Oo, sayang mo. Totoo to. Uy, kahit ECQ ah, hindi naman ako babatol sa ganyan. Miss ko. Bakit naman? Di- Kasi naman talagang lang. Tinitipid ko to, hoy. Tinitipid ko nga to, pinagdadamot ko nga to, tapos ipapamigay ko lang. O sino dyan yung may maraming sperm? Ayan o, 38 to 40,000, magkakapera kayo, mag-donate lang kayo ng sperm nyo. Sa China to. Ha? Hindi ipon sila ng ganyan. Ay, pag galing sa Pinoy, legit yan. Pero pag ang sperm galing sa China, fake yun. What's up, Padlang people? Sorry bro, ngayon ko palang kukunin. Na busy. Bro, 134. Congrats nga pala sa shop ah. Ha? Congrats sa bagong shop. Oo. Nalala ko dati pinapanood kita pati yung, di ba yung naglugaw hopping ka dito sa Malolos? Oo, yun. Ikaw yun, di ba? Oo. Kasama mo si ate dito? ako'y kinikilig. Yahoo! Malapit ako'y nanginginig. Oh, thank you ha. Dito kasama mo sa palabas. Ha, sige. Thank you. Thank you. Ako'y kinikilig. Yahoo! Nakasya. Yun, bukas na yung mga tindahan ng mga kaibigan ko, mga negosyante rin. Kahapon lahat sarado eh. Kamusta mga first timers? Anong first time ang meron sa inyo ngayon? Kamusta ang buhay ECQ? Ha? Kaya pa ba? Okay. Ngayong araw mga first timers, syempre wala namang bago. Normal na araw. Kahit ang galawan natin sa mundo ay abnormal, ayos lang. Ngayong araw, uwi muna ako sa bahay mga first timers kasi kukunin ko lang yung drone ko. May pinabili kasi yung nanay ko na napakahalagang ito yun. Ito yung mahalagang binili. Tayo. Yung ceiling slide ko dito eh. Nini! Hindi ka kasama sa shop, no? Inaaway ka kasi lagi ni Tuwat eh. Kawawa yung nanay ni Tuwat. Wala siyang ginawa kundi kagatin yung leeg, yung tenga niya nagkakanda sugot-sugot. Kaya ngayon magkahiwalay muna sila ngayon ng landas. Si Tuwat nasa shop. Si Mami Mini niya andito na sa bahay. Swimming slide ka talaga. Ang usapan natin, 2 days ka lang dyan ah. Welcome back to my room. Ayun, saan ka ba yung drone? Yung drone lang ang kukunin ko eh. Kasi gusto ko siyang subukan itong drone ulit kasi parang napansin ko mayroong problema yung drone ko. Nag-aalala ako. Pero labas muna tayo. Gusto ko muna siyang itry.
kung ganun talaga. May problema tong drone na to, napapansin ko tuwing nagpapalipad ako eh. Bye-bye, Mini! Dito ka lang ha. O dito ka lang sa kutsyon. Diyan ka lang matulog. Yan, bukas yung fan namin na yan maghapon para hindi siya mainitan kasi makapal yung buhok ni Mini. Kaya dapat laging nilalamigan yan. O, diyan ka lang ha. Pakabay ka ha. Walang mga away sa'yo ngayong araw na to. Intribitido talaga yung anak mo. Na? Nakadalawang lipad na kasi to. Umaalog-alog. Umaalog yung gimbal ng drone ko. Yung nangyari kasi dito nung isang araw, nung isang linggo pala, nung pumunta ako sa Laur, sa Nueva Ecija, naiwan kong every time na ginagamit ko kasi siya, naiwan ko siyang, di ba, tupi, yun, kinutupi palagi yun eh. Naiwan, andun yung battery, nakakabit yung battery, nakalimutan kong patayin yung drone. Tapos nailagay ko siya sa box na yun. At tumakbo ako ng nasa 28 kilometers na nakabukas yun. So pagbukas ko nung bag ko, yung mismong bag ng drone, sobrang init niya. As in, sobrang init niya. As in, mainit na mainit. Kaya feeling ko may naapektuhan dun. Pero wag naman sana. Pero subukan muna natin ulit bago natin pagdesisyonan kung kailangan ko siyang ipaayos. O baka kung meron namang solusyon na pwedeng gawin para maging okay yung gimbal niya. Punta muna rin dun sa palayan. Papalipad muna tayo. Subukan natin. It's done, all done. Time flies, I know that's for sure. Yeah. Yung mga nakikita niyo mga drone shots na ginagamit ko, parang mag-iisang taon na rin yan. Kasi ayun, mag-iisang taon na. Isang taon na yata yung pandemic sa atin eh, di ba? Hanggang ngayon nagagamit ko yung mga drone shots ko for a year na. At ngayon, mas accurate siya kasi pandemic na naman. Nagagamit ko na naman siya kasi may mga drone shots ako na kukunting sasakyan sa kalsada. Which is, yun naman talaga ang nangyayari ngayon. Konti ang bumabiyahe. Nagagamit ko siya ulit. Testing muna natin. Try ka magpalipad. Ito yun. Dito yun. Naipasok ko yung drone dito na tinupi ko na hindi ko na off yung power niya. So isipin nyo, kulob na kulob siya sa ganitong lalagyan. Tapos nakalagay pa siya sa bag ko at bumiyahe pa ako ng almost 28 kilometers. Kamusta yung drone doon? Sobrang kaya may duda ako na nang dahil dun eh. Pero sana wag naman sana. Try nating gawa ng paraan kung makukuha siya sa calibration or hindi. Kapag hindi, may idea na ako kung ano yung sira ng drone na to. Yung ribbon, yung flex na tinatawag, dahil manipis yun na wiring, kaya siya natutupi-tupi. Yung manipis yun na wiring na parang ribbon, tinawag nga na ribbon, parang feeling ko yun yung may sira. Pero susubukan natin magpalipad ngayon, no? Makikita nyo naman yan eh. Pero wish ko sana lumabas yung sira ngayon para at least pa-confirm natin na may problema talaga tong drone natin. Tsaka tip ko lang sa inyo ha, sa may mga drone dyan, huwag kayo mag-full charge ng battery para hindi if ever man na hindi nyo magamit. Tulad ko, dalawa battery ko, sina-charge ko yun sa gabi full charge, pero kinabukasan hindi natutuloy yung lakad ko, hindi ko magagamit yung drone. Yun yung nagkukos ng paglobo ng battery. Okay, so kung hindi kayo matuloy at sinarge nyo siya
i-drain nyo yung battery nyo. Huwag nyo hahayaan na full charge siya na nakatago lang kasi masisira yung battery nyo. Okay? Natututunan ko lang din yan sa mga kaibigan ko, mga drone pilot din. Ito yung problema. Itong gimbal na to. Merong manipis dyan na film. Ayan o. Ito yan o. Ganyan. Yan yung tinatawag na flex. Yung parang plastic na yan. Pero mga wirings yan. Actually, napanood ko sa YouTube. Nag-search ako na kailangan mong itagilid yung drone mo. Ganito. Bago mo siya i-on. Pero hindi ko muna gagawin ngayon kasi gusto ko siyang testingin kung aalog siya ng malakas kapag nasa air. Yung gimbal kasi kahit alug-alugin mo yan, kahit sobrang lakas ng hangin nito, kahit umaalog-alog na tong drone na to sa taas, etong gimbal na to is nagsisteady na to, kaya smooth yung pagkuha ng video niya sa mga nakikita nyo. Pero sa makikita nyo, sana umalog para malaman natin kung may sira talaga. Makikita nyo sobrang alog talaga, as in maalog siya. Okay? Sampulan natin. Sample. Confirmed, may problema yung drone natin. Kasi kanina, yung unang lipad niya, ang gulo-gulo, 'di ba? Yun yung sinasabi ko. Pero yung pangalawa is smooth na siya. Kasi meron akong natuklasan sa YouTube na paraan para mag-steady yung gimbal. Ang gawin nyo lang, hindi lang naman ako nakakaranas nito. Quick tip lang din naman, nakuha ko lang din sa YouTube. Is bago nyo i-on yung drone niyo is kapag meron kayong issue ng gimbal overload, itagilid nyo muna sa kanan, sa kanyo i-on yung drone nyo. Yan, kumantay, 'di ba? Tsaka isa pa, kapag magpapalanding kayo ng drone nyo, hayaan nyo na lang lumapag sa lupa, huwag yung sasaluhin. Nasugat ako. Nakakasugat yung mga blade nito, mga propellers nito. Lesson learned. Wala na yung tambahay ko doon. Kuya, may tinda ka pa? Meron pa? Pabili nga po ako. Makaharang, akala mo. Hold up eh. Pabili nga ako, kuya. Ano ba? Ito gusto ko ganito, yung apa na ganito. Magkano yung ganito? May tinapay ka dyan? Ah, wala. Ah, sige. Yung meron bang ikaw na pinakamalaki na? Magkano yung ganun, kuya? 20? Ah, sige. Kanina ka pa, kuya, nag-iikot-ikot? Anong oras natatapos yan? Mga ganyan kadaming paninda mo. Lasing ka lang ako. Naniniwala ka bang essentials yung ice cream? Di ba? Oo. Alam mo yung nabalitaan mo yung issue doon sa lugaw? Bira, no? Kailangan din eh. Oo, syempre pagkain yun. Patanggal yata sa trabaho, bro, yung ano? Yung babae. Pero humingi yan ng sorry. Sana ibalik na lang dito sa trabaho kasi lahat ngayon kailangan ng trabaho. Kaya ako, hindi siguro kaharang dyan. Hindi, walang harang sa inyo. Kaya ko pang bili ng pagkain ako. Tama. Alam mo, marami akong mga kaibigan na ano, kuya, na nagnegosyante. Hindi, sa panahon kasi ngayon,
kahit sabihin nating pandemic, eh, wag lang ano, dapat kahit pa paano makatao tayo eh. Kasi may mga pamilya tayong binubuhay tulad sa'yo, di ba? Kailangan mo magbenta kasi nga para sa anak mo. Thank you. Sige, salamat kuya. Ikot ka lang dyan, trabaho lang tayo ng marangal. Salamat. Nakakabilib yung mga ganong klaseng tao na maraming masipag na tao. At yan, may mga kanya-kanyang dahilan yan kung bakit sila nagsisipag. Minsan napapaisip ako sa gitna nung yung bang meron ako laging palaisipan na parang nilalagay ko yung sarili ko dun sa pandemic. Hindi ka pwedeng lumabas para magtrabaho, pero meron kang family na kailangan mong bumiyahe o magtinda sa labas tulad ni kuya nag-ice cream para may pambili siya ng gatas at pagkain para sa anak niya. Di ba? Nasa gitna ka eh. Hindi ka makapili. Kasi pareho merong magsasakripisyo. Pero pag ikaw ay isang magulang, isa kang responsableng magulang, kahit itaya mo pa yung buhay mo, sa alang-alang mo, susunggaban mo yung kalye, kahit na may virus, makapagbenta ka lang, makapaghanap buhay ka lang para mabuhay yung mga tingin nyo. Nakapili na ako, nalinawan na ako, pero ako maaari gawin ko din. Isa sa alang-alang ko na yung sarili ko, makapagtrabaho na ako para mabuhay yung pamilya ko. Maaari ganun din gawin ko.